Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Tropical Storm Bashang. Papalapit pa nga po ito ng papalapit sa ating kalupaan at ayon sa ating forecast track, ito ay posibleng maglandfall sa southern portion ng Surigao del Sur ngayong gabi. At kung mas babagal pa ito, ay posible rin na bukas ng umaga yung landfall niya. At sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 150 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa kanyang tropical storm na category, ito ay may lakas ng hangin malapit sa sentro na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso o yung biglaang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At base po dito sa ating forecast track, magpapatuloy yung generally westward movement nito. At pag landfall nito, habang binabaybay niya yung northeastern part ng Mindanao, ay mananatili ito na tropical storm category. At babaybayin na niya from westward na direction, magiging northwestward na, papunta dito sa pagitan ng Mindanao at Visayas, papalapit pa dito sa Sulu Sea. Dito po yan sa pagitan ng Visayas and Mindanao. At ang good news po dito ay mas hihina pa ito as early as Saturday morning. From tropical storm, ito ay mas hihina pa into tropical depression. At kapag nangyari po ito, malilift na o aalisin na po natin yung mga nakataas na signal number 2 dito sa ating issuance. At signal number 1 na lamang yung matitira. And eventually, by Sunday ng hapon, ito ay magiging low pressure area na lamang. Kaya mas mababawasan na yung impluensya nito pareho sa lakas ng hangin at sa lakas din ng mga pagulan na posibleng dalhin nitong si Bagyong Bashang. At dito po sa ating nakataas na signal number 2, ito po yung mga naka-highlight na yellow. Ang nadagdag po dito ay yung southern and central portion nitong Negros Occidental. So, ibig sabihin po, at least 62 hanggang 88 kilometers na lakas ng hangin yung posibleng makaapekto sa atin dito sa mga probinsya na naka-highlight ng yellow. Dito po yan sa southern portion ng Negros Island region. Ganon din po dito sa southern portion ng Cebu, central and southern portion ng Bohol, kasama yung Surigao del Norte, Dinagat Islands. In short po, northeastern portion ng Mindanao at yung mga naka-blue naman na highlight, ito naman yung nakataas sa signal number 1. Dito po yan sa Calamian Islands, northern portion ng Palawan, Cuyo, Cagayancillo, at nadagdag din po dito yung southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, at ganun din yung southern portion ng Romblon. Yung mga naka-blue po dito ay pareho rin ng ating issuance kaninang press conference natin ng 3 p.m. Pero mahalaga din po na mabanggit natin na yung mga nakakulay green naman po, kahit na hindi ito nakataas sa signal number 1 or 2, ito pong mga lugar na to ay posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil naman sa northeast monsoon. So ito naman po yung isa-isa by names ng mga probinsya na nakataas sa signal number 1. Also, gusto rin po natin na i-inform na yung signal number 1 natin ay may 36 hours na lead time. So, ibig po sabihin, hindi po porket na nakataas na sa signal number 1, for example, yung northern portion ng Palawan, ay mararamdaman na natin agad-agad yung yung lakas ng hangin. So, meron pong 36 hours na lead time. At ito naman po nakataas sa signal number 2, ay merong 24 hours na lead time. Ito po ay mahalaga para mapaghandaan po natin yung papalapit na bagyo. And yun din po yung gusto nating i-emphasize dito na baka po magtaka tayo. Signal number 1 na pala pero wala pa po tayong nararanasan ng mga pagbugso ng hangin. So yun po yung may kinalaman sa hangin. Ngayon naman po, ito yung tinatawag natin na weather advisory o babala naman sa malalakas na mga pag-ulan. At tulad nung binanggit natin kanina, yung landfall point na posible na baybayin nitong si Bagyong Bashang ay dito sa southern portion ng Surigao del Sur. Ibig sabihin ay malalakas na pag-ulan yung kaakibat po nito. Kaya nakakulay pula, ibig sabihin ng kulay pula ay more than 200 millimeters na mga pag-ulan yung naka-forecast natin dito. Kasama dyan yung Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental at Camiguin. Ibig sabihin ng ganitong amount ay sa isang probinsya posible yung mga malawakang pagbaha. Ito naman naka-highlight ng orange, ito yung range na 100 hanggang 200 millimeters. Ang ibig sabihin naman ito, sa isang probinsya, posible yung kalat-kalat na mga pagbaha. At yung mga nakadilaw naman po, yan yung mga lugar na makakaranas ng 50 hanggang 100 millimeters. Dito naman posible yung mga localized floodings. Ito po ay yung forecast natin simula 5 p.m. today hanggang 5 p.m. kinabukasan.
At para naman sa forecast natin, bukas ng hapon hanggang sa Saturday ng hapon, ay kung mapapansin natin, by this time, itong si Bagyong Basyang ay binabaybay niya na itong Sulusi at papunta na siya dito sa northern portion ng Palawan and eventually ay pupunta na sa West Philippine Sea. Kaya kung mapapansin natin, ay mas kumonti na yung mga lugar, idagdag pa po natin yung patuloy na paghina nito. At this time, posible na tropical depression na lamang itong si Bagyong Basyang, kaya yung makakaranas na lamang ng 100 to 200 millimeters ay yung probinsya ng Palawan. And 50 to 100 naman dito sa Panay Island, kasama yung Guimaras at Negros Occidental. Sa ikatlong araw, no, simula Saturday ng 5 p.m. hanggang Sunday ng 5 p.m., meron pa rin tayong mararanasan na mga pag-ulan dito naman sa probinsya ng Quezon, Camarines Norte, Marinduque at Oriental Mindoro. Ito po ay hindi na direktang epekto ng typhoon na si Basyang, kundi yung epekto naman ng shear line. Yung shear line po, ito po yung salubungan ng hangin na dala ng hanging amihan at easterlies. Kapag nagsasalubong po yung hangin na yan, ay nagkakaroon po tayo ng convergence. Ibig sabihin, magkakaroon ng kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. At ito rin pong shear line, yung posibleng tumulong kay Bagyong Basyang. Kaya kung mapapansin po natin dito, ibabak ko lang po, ay maraming mga pag-ulan po yung ating naka-forecast dito sa western side nitong si Bagyong Basyang. I-note din po natin na posible dahil dun sa amihan, yung convergence ng winds na binabanggit natin, posible po yan na mag-supply ng moisture, na posible rin na magdulot ng mga pag-ulan na nakikita natin na magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa ating gale warning o babala natin sa matataas na alon kapag tayo pumalaot or ng isda, mas nag-extend na po ito. Pumasok na rin yan dito sa southern coastal or seaboards ng northern seaboards ng Mindanao at eastern seaboards ng Mindanao. Ganun din dito sa eastern seaboards ng Visayas at southern seaboards ng Visayas. Nadagdag na rin po rito, no, yung sa Bohol, yung southern seaboards ng Negros Island region at ganun din dito sa Cebu. Ibig po sabihin yan ay mag-ingat po tayo. Posible po na umabot ng 5.5 meters yung taas ng alon, lalo na dito sa Surigao del Sur. Imagine po natin yung meter stick na dilaw na ginagamit natin sa school. Pag pinagpatong-patong po natin na 5 beses yun, ganyan po kataas para ma-imagine po natin yung taas ng alon na posible nating ma-encounter kapag tayo ay pumalaot. Yung storm surge warning naman po natin, ito yung babala natin patungkol sa hampas o taas ng alon na hahampas sa mga dalampasigan. Yung main na maapektuhan po nito ay yung mga kababayan natin na nakatira sa coastal areas. So dito po, umaabot na rin hanggang southern coast o seaboards o mga coastal area ng Panay Island yung ating babala patungkol sa storm surge. At ito po yung isang mga probinsya na posibleng maapektuhan nito. At gusto rin po natin ipaalala, binanggit na po ito kanina, pero kahit na ulit-ulitin po natin, ay gusto pa rin po natin kasi na ma-inform yung ating mga kababayan. Ito po yung Hazard Hunter na website. Halimbawa, hindi po tayo sigurado kung bahaing lugar ba yung kinatitirikan ng ating bahay or landslide prone area ba yung kinatitirikan ng bahay natin o kaya naman ay storm surge prone area ba yung kinatitirikan ng ating bahay, ay posible po natin na bisitahin ito para makita natin at magkaroon po tayo ng at least self-assessment para mas maghanda po tayo sa paparating na si Basyang. Also, malaki rin po yung role nitong tides para malaman natin kung talaga bang halimbawa babahain yung lugar natin. Plus, high tide pa po pala dun sa lugar na kung saan tayo nakatira. Ibig sabihin, may contribution po itong tides para mas tumaas yung porsyento na bahain yung isang lugar. Gusto po natin na malaman yung local na tide scenario sa ating mga lugar. Pwede po natin itong scan. Ito po yung para sa iPhone at ito naman po yung para sa Android. After all, ang gusto naman po natin dito, kaya kahit paulit-ulit po tayo, ay paghandaan. Ang gusto po natin na mangyari dito ay maiwasan yung further damages na pwede naman po natin na maiwasan o mabawasan kung tayo ay kikilos at maghahanda. At para na rin po yan, hindi lang sa buhay natin, kundi ganun din sa ating mga properties. Ang susunod po na ating live weather update at bulletin ay ilalabas mamayang alas 8. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.